Hello mga kapatid, magandang gabi ho. Napakabuti ng Lord sa atin. Nagkita ulit tayo sa oras na ito, alas 7:54 ng gabi sa aking orasan. Ang petsa ay March 20, Huwebes 2025. Kamusta po kayo? Sana ho kayo ay nasa mabuting kalagayan sa mga oras na ito. Tayo po'y manalangin. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Ama, salamat sa gabing ito sa magandang pagkakataon na binigay sa amin upang minsan pa ay pag-usapan ang patungkol sa rebulto. Dalayan po namin ang inyong gabay, ang inyong pagpapala. Samahan niyo po kami na sana nga ho ay maging pagpapala sa amin. Ang salita ng Panginoon Diyos na ito ay makatulong sa amin. Kami ho ay nagpapasalamat sa opportunity na kayo ay nariyan para umalalay, makita namin ang aming mga sarili. Importante ho yun na always na ang salita nyo ay may puwang sa aming buhay. Sapagkat hindi kami papayag na kami ay habang nagjo-journey sa buhay na ito na hindi kasama ang inyong salita. Maliban doon sa presensya ng Diyos sa aming buhay, ay gusto po namin ipagpasalamat ang pribilehyo na kami ho ay makakapag-aral na kasama ho kayo. At maging mabunga ang pag-aaral na ito sa iyong tulong. Maraming salamat po at dalangin namin ang pagkaunawa sa iyong salita. At ma-enjoy po namin ito ngayon. At magsilbing makatulong ito para kami lumago sa pagkakilala kay Kristo at sa kanyang aral. At maging mabisa na mga manggagawa sa iba't ibang parokya. Sana nga ho ay makatulong ito ng malaki sa amin, ma-encourage ang Catholic community nationwide na patuloy umasa sa kapangyarihan ng Panginoon Diyos sa aming mga buhay. We pray this in Jesus' name. Amen. In the name of the Father, and of the Son, of the Holy Spirit. Amen. Mga kapatid, magandang gabi ho. Luzon, Visayas, Mindanao, sa lahat ng ating mga kaparian, sa ating mga bishops nationwide, at sa aking bishop dito sa Diocese of Bacolod, Bishop Patricio Buson. Magandang gabi, Bishop. At sa lahat ng mga kaparian sa Diocese ng Bacolod, especially yung aking parish priest, na si Reverend Father Luan Torrefranca, ganoon din kay Father Nobles, at kay Reverend Father Egay. Maraming salamat po. Mga kapatid, diretso na tayo. Pinag-uusapan natin kagabi yung rebulto, part 1. Tinalakay ho natin mga kapatid yung sinagot natin ang tahasan kagabi. Sumasamba ba ang Katoliko sa rebulto? Sabi natin hindi. Hindi natin sinasamba yung mga inukit na larawan. Marami tayo niyan sa Katoliko. Nasa labas pa nga yan eh. Nasa tagiliran. Pagpunta mo sa loob ng simbahan, nasa paligid pa nga yan eh. Sa ibang mga parokya, di ho ba? Meron tayo sa altar. At iba-ibang klase yung ika nga pagkakaukit. Hindi natin sinasamba ang mga yon. Nire-respeto natin. Bine-venerate natin sa wikang Banyaga. Pinagkunan po natin yan ang Catechism of the Catholic Church. Ang paragraph 2132. Mga kapatid, ay bine-venerate lang ho natin. Nire-respeto ang mga images. At hindi ho yan sumasalungat sa unang utos ng ating Panginoon. Hindi natin sinasamba ang mga imahe. Yun po yung ating sagot. At nakita rin ho natin yung paboritong gamitin ng mga protestante na pag-atake sa atin ay yung dalawang talata sa Lumang Tipan, ang Deuteronomy chapter 4 verse 15 to 18 at yung Exodus chapter 20 verses 1 to 5. Dilinaw na ho natin yan. Sinagot din natin kagabi, masama nga ba ang gumawa ng larawan o imahe? Hindi ho. Kasi may inutos si Yahweh kay Moises na dapat gawin. Exodus 25:17 to 22.
Dito malinaw ang iniutos ni Yahweh kay Moises na siya ay gagawa ng luklukan ng awa. Nakita rin natin doon sa Bilang chapter 21, 5-9 na gumawa sila ng imahe ng ahas, na yung mga natuklaw ng ahas, bunga ng kanilang pagsuway sa Diyos kay Yahweh, ay sino man titingin doon sa larawan, sa inukit na larawan ng ahas ay gagaling at hindi mamamatay. Nakita rin natin sa 2 Chronicles chapter 3 verses 1 saka verses 10-14 na inutusan ho na gumawa ng kerubin na yari sa kahoy, mga kapatid. Sa 1 Kings chapter 6, 23-29, sa dakong kabanal-banala, nagpalagay po ng 2 kerubin, imaheng nililok sa kahoy. Exodus 36:35, makita nila natin doon na binurdahan nila ng larawan ng kerubin. Ezekiel chapter 41 verse 25, ang pinto papunta sa dakong banal ay may nakaukit ding larawan ng kerubin. Therefore, mga kapatid, una, hindi natin sinasamba ang mga images o yung mga inukit na larawan. Nire-respeto lang ho natin. Pangalawa, hindi ho ipinagbawal per se ng Diyos ang mga larawan. Hindi ho. Siya nga ho nag-utos eh. Diba? Contrary yun sa kanyang attributes bilang Diyos. Kung ipinagbawal niya tapos siya naman ang nag-utos, di may problema tayo? Di ho ba? Hindi ho ipinagbawal per se yung pag-ukit ng larawan. Ngayon, sasagutin natin sa gabing ito, ano ba talaga ang ipinagbabawal sa pagkakaroon o paggawa ng larawan? Lilinawin ho natin yan sa gabing ito. Ano ba talaga ang ipinagbabawal, kuya, ate? Ano ba pinagbabawal? Kung hindi ipinagbawal per se ang pag-ukit ng larawan, ano nga bang pinagbabawal? Makinig po kayo. Deuteronomy chapter 4, 23-24. Ang sabi dyan, mag-ingat kayo. Huwag na huwag ninyong kalilimutan ang kasunduan ninyo kay Yahweh. Huwag kayong gagawa ng anumang larawan upang sambahin. Narinig ho ninyo? Huwag daw gagawa ng larawan upang sambahin. Gaya ng ipinagbawal niya sa inyo. Ano po ang rason kung bakit? Sapagkat si Yahweh na iyong Diyos ay tulad ng naglalagablab na apoy. At siya ay mapanibughuing Diyos o di kaya siloso pag sinabing mapanibughuin. Mga kapatid, dilawin natin once and for all. Pilipinas, makinig po kayo. Hindi masama ang paggawa ng larawan. Dahil si Yahweh mismo ay nagpagawa ng larawan. Ang ipinagbabawal, kapatid, mahal na Katoliko sa Pilipinas, ang ipinagbabawal sa larawan ay sambahin po ito. At ituring na Diyos ang larawan. Yun po yung dalawang problema dyan. Walang problema sa iniukit na santo. Walang problema sa iniukit na mukha ni Kristo. Walang problema dyan sa ribulto ni Mama Mary. Ang problema ay yung ribulto na ginawa ng tao. Inukit man yan sa kahoy o ano man ang pagkakagawa dyan, porcelain man yan, ay ang trato mo dun sa ginawa ay upang sambahin. Pangalawa, at kilalanin mong Diyos yun. Yun ang bawal. Pero ginawa just to represent the real Mama Mary, parang prototype lang naman yan, wala tayong problema doon, mga kapatid. Ang may problema doon ay yung mga protestante na mga kaibigan po natin, na ipinupukol sa atin ang mga talata sa Biblia na out of context. Hindi naman ho Katoliko ang binabanggit doon sa lumang tipan sino ba pinagbawalan doon? Katoliko ba pinagbawalan? Hindi ho. Ang bayan ng Diyos sa lumang tipan. Ang Israel.
na pinili ng Diyos. Hindi po ang simbahang Katoliko ang inaatake ni Yahweh. Mga kapatid, sa lumang tipan. Ngayon, Exodus chapter 32, 1-4. Nang magtagal si Moises sa bundok, ang mga Israelita ay lumapit kay Aaron. Sinabi nila, "Igawa mo kami ng mga Diyos na mangunguna sa amin." Hindi namin alam kung ano ang nangyari kay Moises na iyan na naglabas sa amin sa Ehipto. Ano po ang naging tugon nitong kapatid ni Moises na si Aaron? "Kung gayon, tipunin niyo ang mga hikaw na ginto ng inyong asawa at mga anak at dalhin sa akin." Sagot ni Aaron. Ganun nga ang kanilang ginawa. Kinuha ni Aaron ang mga hikaw at tinunaw. Ibinuhos niya sa isang hulmahan at ginawang hugis ng guya. Hayop. Pagkayari, sinabi nila, "Israel, narito ang Diyos mong naglabas sa iyo sa Ehipto." Mga kapatid, dalawa makita natin problema dyan. Una, ang mga Israelita na nagpagawa ng gintong guya, golden calf sa wikang Banyaga, nagpagawa ng guyang ginto kay Aaron ay nagdeklara ng dalawang bagay. Una, ang gintong guya ay ginawa nilang Diyos. Pangalawa, ang gintong guya or the golden calf ay kinilala nilang Diyos. Yun ang palso. Kapatid dito ni Moises, si Aaron. Pero wala rin tong matinong isip. Mantakin mo klaro sa kanya yung utos. Klaro sa kanya na hindi pwedeng sumamba. Etong si Yahweh mapanibughuin. Alam niya to. Naririnig niya to sa kapatid niyang kay Moises. Pero bakit nakinig siya sa tao? Dahil ba nainip sila? Ang tagal ni Moises dong nakikipag-usap kay Yahweh sa bundok ng Sinai? Tapos etong pangalawang leader nila na si Aaron, nakumbinsi nila. Ang sabi ng mga tao sa kanya, gawan mo kami ng Diyos. Nainip sa leader nila, hindi pa bumababa Nainip gawa ka ng Diyos. Ang gintong guya ay ginawa nilang Diyos. Pangalawa, ang gintong guya ay kinilala, ginawa at kinilala. Dalawang problema. Iyon po yung ikinagalit ng Diyos sa ginawa ng mga Israelita sa pamamagitan ni Aaron. Na kung iahambing sa Iglesia Katolika, mga kapatid, kailanman ay hindi itinuturing at walang itinuturing na Diyos na anumang larawan ng mga banal na tao. Kaya't maliwanag na hindi ito Diyos-Diyosan. Lahat ng mga inukit na larawan sa parokya natin, sa iba't ibang parokya sa Pilipinas at maging sa Vatican sa Roma, hindi po Diyos-Diyosan. Ang estatwa ni San Pedro sa Roma, hindi ho. Yung mga santo na nagdeklara, hindi po natin kinikilalang mga Diyos yun, hindi ho. Iisa lang po ang Diyos natin na naipahayag sa tatlong persona. Ngayon, ang nagkakatalo lang dyan, mga kapatid, alam ba yan ng mga Katoliko na hindi natin sinasamba ang mga imahe, ang mga ribultong gawa ng tao? Replika lang yan, prototype. Nasabi nila, prototype lang pala, bakit pa kayo gumagawa ng mga imahe? Simple lang, pagpapaalala. Madali tayong makalimot At least kung meron tayong ganyang mga ribulto, napaadalahanan tayo sa isang banda na sa kasaysayan, meron talagang literal na si Jesus. Meron talagang literal na si Maria, si Jose, ang mga apostol. Ngayon, sasabihin ko nga sa inyo ng tahasan, bakit magigil na gigil ang mga protestante sa atin? Simple lang ho, wala kasi sila niyan. Bakit tayo pinag-iinitan? Wala kasi silang ribulto.
Wala silang mga santo. Wala. Pero magtataka ka, kung gagamitin mo ang lohika at literal na punto, dapat nating itanong din sa mga tagapagturong protestante. Excuse me. Kung talagang ipinagbabawal ang paggawa ng larawan, bakit nagpagawa si Yahweh? At kung totoong ipinagbabawal nga ang paggawa at pagkakaroon ng larawan, bakit ang mga lider ng iba't ibang sekta sa Pilipinas ay may mga larawan? Bakit may mga larawan? Hindi man siguro sa anyong rebulto, pero bakit nakapaskil sa kanilang mga dingding ang mga larawan? May mga estatwa rin nga ho ng mga lider. Bakit tayo lang yung paboritong puntiryahin ng mga protestante at mga evangelical po na ito? Ngayon, bakit ba lumuluhod ang mga Katoliko? Sinagot na natin, hindi natin sinasamba ang mga imahe. Dapat klaro sa iyo yan, kaibigang Katoliko. Pag kayo po ay tinanong, bakit meron tayong imahe, alam nyo dapat sagot niyan. Ngayon, tatanungin kayo, bakit kayo lumuluhod sa mga santo, sa mga rebulto, sa mga imahe? Mga kapatid, normal ang gesture. Sa isang Katoliko na lumuluhod, matagal na ho natin ginagawa yan. Tuwing tayo ay nananalangin, sa pagdiriwang po ng banal na misa, maging sa pagdalo ng mga nobenaryo, ang pagluhod po ay bahagi na sa buhay ng isang Katoliko. Ngayon, kung titignan natin sa gawain ng ibang sekta, ang mga ito ay lumuluhod kundi pawang mga nakatayo. Hindi sila nakaluhod pero nakatayo po sila habang nananalangin. Ang mga Katoliko po ay lumuluhod dahil ito'y pagtulad sa ginawa ng Panginoong Yesus nung siya'y nananalangin. Ano po ba ang naging gesture ng Panginoon nung siya'y nananalangin? Sa 22:41 ng Lucas, ang sabi po ron, lumayo siya sa kanila. May isang pukol ng bato ang layo at dooy lumuhod at nanalangin. Ano po ang ginawa ni Jesus nung siya'y nanalangin? Siya po ay lumuhod. Bakit kailangan lumuhod? Sapagkat siya'y mananalangin. Ang isang postura ng pananalangin ay lumuluhod. Sino ba naging pattern ng Katoliko dyan? Si Kristo mismo. Siya'y lumuhod nung nananalangin. Kaya nga ho tayo sa ating mga misa, di ho ba? Yung upuan natin na mahaba, meron pong ipinasadya yan, di ba? Na luluhuran. Kaya lang nakakaano lang ho minsan sa iba nating mga kasamahan, inaapakan ng paa. Mali po yan, mga kapatid ha. Hindi po tama yan, hindi po apakan ng paa yan. Disenyo po yan, yung inuupuan natin na mahaba. Meron po niyan sa ibaba para po sa tuhod natin. Para saan? Para hindi masaktan. Sapagkat 2 beses po tayo lumuluhod pagka misa. Natatandaan nyo? 2 beses tayong lumuluhod. Minsan nga sobra pa. Pag nauna ka dyan, di ba? Minsan 3 hanggang 4 pagkatapos mo mag-take ng Holy Communion, lumuluhod pa. 4 na beses sa kabuuan ng misa. Depende po yan. Mga kapatid, normal ang pagluhod sa mga Katoliko. Huwag kayong mahiya. Kung may magtatanong, Brad, sis, ba't kayo lumuluhod? Simple, ang pattern namin si Jesus. Pag kami nananalangin, lumuluhod kami. Pero hindi sa haba ng buong misa nakaluhod. May portion lang, mga kapatid. Ngayon, kung hindi sumasamba ang mga Katoliko sa larawan, bakit lumuluhod sila sa harapan nito? Hindi natin pwedeng i-deny yan, mga kapatid. Marami akong nakita, pastor pa ako noon na mga larawan na ang Katoliko ay nakaharap sa santo at nakaluhod. Again, babalik tayo. Ang gesture o yung body language ng pagluhod ay maraming ibig sabihin.
na kahulugan. Hindi po ibig sabing lumuhod ay sumasamba na tayo. Di ba? Nakita mo yung estatwa ni Jose Rizal sa Luneta. Pagka ba napaluhod ka, sinasamba mo ang estatwa? Ang larawan ng iyong namayapang mahal sa buhay, pagka ba lumuhod ka, sinasamba mo yung larawan? Hindi ba pwede na kaya ka lang napaluhod dahil nire-respeto mo yung tao? Sa ibang kultura ho ang pagluhod hindi ho naman sa lahat ng pagkakataon nangangahulugan ng pagsamba. Ang pagluhod sa ibang kultura ay nangangahulugan ng pagrespeto. Ang problema ho nilagyan ho ng mali siya ng ibang sekta ang ginagawa ng mga Katoliko. Mga kapatid, sa pagluhod sa harap ng mga imahe ng mga banal, nagpapakita lamang ito ng pagpapakababa o pagsusumamo sa inilalarawan ng imahe, katulad ng ginawang ekspresyon ni Josue sa harap ng kaba ng tipan sa lumang tipan. Ano ba ginawa ni Josue, kapatid? Josue 7:6. Sabi doon, pinunit ni Josue at ng pinuno ng Israel ang kanilang kasuotan dahil sa matinding paghihinagpis. Nagpatira pa sila sa harap ng kaba ng tipan ni Yahweh. Naglagay din sila ng abo sa ulo bilang tanda ng kalungkutan hanggang sa paglubog ng araw. Ano ba yung naging dahilan bakit sila napaluhod dun? Bigla ho na wala ang kuryente, mga kapatid. At tayo po ay nag-switch sa data. Yun ho yung problema. Okay, didiretso po ko. Mga kapatid, bakit nga ho ba napaluhod itong si Josue at ang kanyang mga kasamahan? Dahil sa sobrang kalungkutan Yun po ang sabi ng Biblia. At hindi lang sila nakaluhod sa harapan ng kaba ng tipan, kundi naglagay din ho sila ng abo. Yun po ay simbolo ng sobrang kalungkutan. Alam mo, sa lumang tipan practice ho yan. Kapag ang tao nagsusuot ng sako at naglalagay ng abo sa ulo, yun po'y ekspresyon ng kanilang lubhang kalungkutan. Opo. Mga kapatid, hindi ho masama ang pagluhod. Hindi naman po ibig sabihin lumuhod, sumamba na. Hindi ho. Unang Korinto 2:11 ang sabi, sapagkat walang nakaaalam sa iniisip ng isang tao, maliban sa kanyang sariling espiritu. Gayun din naman, walang nakakaalam sa mga iniisip ng Diyos maliban sa espiritu ng Diyos. Ano sinasabi rito ni Pablo? Mga kapatid, pag may nakita tayo na Katoliko na napapaluhod sa harap ng mga inukit na larawan, huwag nating kagad ito interpret na sinasamba niya ang rebulto na nasa kanyang harapan. Ito po'y ekspresyon lang ng kanyang puso, ang pagkilala, ang kanyang pagpapakumbaba. Ulitin natin, mga kapatid, hindi tayo sumasamba sa rebulto, sa inukit na larawan. Sa ilang bahagi po ng Biblia, mga kapatid, mababasa ang ilang pangyayari na lumuhod, yumukod o nagpatira pa ang isang karakter sa harap ng isang nilalang. Subalit sa kabila nito ay hindi itinuring na pagsamba. Pasilin mo ang Genesis chapter 19 verse 1. Nang gabing dumating sa Sodoma ang dalawang anghel, nakaupo si Lot sa may pintuan ng lungsod. Pagkakita sa kanila'y tumayo si Lot at sinalubong sila. Nagpatira pa siya. Sino si Lot? Kanino siya nagpatira pa? Sa mga anghel. Sa harapan ng mga anghel.
Genesis 42 verse 6, bilang gobernador ng Ehipto, si Jose ang nagbebenta ng pagkain sa mga tao, kaya sa kanya pumunta ang kanyang mga kapatid. Paglapit ng mga ito, sila'y yumukod. Ang pagyukod ba nila kay Jose ay Diyos si Jose? Hindi ho, bilang respeto. Bilang respeto sapagkat siya'y gobernador, tagapangasiwa. Mga kapatid, may kwento sa Daniel, Kabanatang 3, mga talatang 10 hanggang 18, na ang sabi ho doon, iniutos po ninyo na lumuhod at sumamba sa inyong ribultong ginto ang sino mang makarinig sa tugtog ng mga instrumento, at sino mang hindi sumunod ay iahagi sa naglalagablab na pugon. May problema rito, may 3 lalaki ang hindi yumukod. Hindi po sumusunod sa utos nyo sina Shadrach, Meshach at Abednego. Ang mga Hudyong inilagay nyo bilang mga tagapamahala sa Babylonia. Hindi po sila naglilingkod sa inyong Diyos ni sumasamba sa ipinagawa ninyong ribultong ginto. Ano nangyari nito nung chinismis etong 3 ito kay Haring Nebukadnesar? Nagalit si Haring Nebukadnesar nang marinig ito at ipinatawag niya ang 3 lalaki. Sinabi niya, Shadrach, Meshach at Abednego, totoo bang hindi kayo naglilingkod sa aking mga Diyos ni sumasamba sa ribultong ginto na aking ipinagawa? Iniuutos ko sa inyong lumuhod kayo at sumamba sa ipinagawa kong ribulto sa sandaling marinig ninyo ang tunog ng mga instrumento. Kung hindi, ipahagis ko kayo sa naglalagablab na pugon. Sa palagay ba ninyo'y may Diyos na makapagliligtas sa inyo mula sa aking kapangyarihan? Ano po naging sagot nila Shadrach, Meshach at Abednego? Mahal na Haring Nebukadnesar, wala po kaming masasabi sa inyo tungkol sa bagay na ito. Gawin niyo kung iyan ang gusto niyo. Ang Diyos na aming pinaglilingkuran ang magliligtas sa amin sa naglalagablab na pugon at mula sa inyong kapangyarihan. Kung hindi man niya kami iligtas, hindi pa rin kami maglilingkod sa inyong mga Diyos ni sasamba sa ribultong ginto na ipinagawa ninyo. Ito klarong-klaro. Yung 3 ito na may takot kay Yahweh, bagamat mayroong existing law, dapat yumukod sa ribultong ginto. May parusa pagka nahuli. Nahuli nga sila. Ano hatol ng hari? Itatapos sila doon sa naglalagablab na pugon. Pumalag pa ba si 3? Hindi na. Sabi niya, gawin yung gusto niyong gawin sa amin, mahal na hari. Nakita po natin sa kwento na nung inihagis po yung 3 doon, wala namang nangyari sa kanilang masama. Iningatan ho sila ni Yahweh. Sa Gawa 10:25 hanggang 26, sinalubong ni Cornelio si Pedro, nagpatire pa sa harap nito at sumamba. Ngunit sinabi ni Pedro, tumayo kayo. Ako'y tao ring tulad ninyo. Dito naman, si Cornelio naman, napagkamalan niya na Diyos itong si Pedro. Kaya sinaway siya ni Pedro, tayo ka. Hindi ako Diyos. Tao rin akong katulad mo. Mga kapatid, mula po sa talata sa Lumang Tipan at sa Bagong Tipan, malinaw sa mga inilahad sa pangyayari na ang pagluhod, ang pagyukod o ang pagpapatira pa ng isang tao sa harapan ng sinuman o anumang bagay ay hindi makatuwira na bigyang kahulugan agad ito na ito ay sumasamba. Mga kapatid, kapag kahuba, may mga motor ba kayo na katulad ni Brad Calix? Kapag ikaw ba ay nakaluhod habang nililinisan mo ang iyong motor na marumi, sinasamba mo ba yung motor na katulad ni ginagawa ni Brad Calix? Pag naglilinis, nakaluhod?
Sinasamba mo ba yung motor na sinasakyan mo pagka pumupunta ka sa trabaho? Hindi naman siguro. Ang mga pare na inoordinahan ng bishop para maging pare, pagka sila ba ay nakapatira pa, sinasamba ba nila si bishop? Kapag ka nananalangin ba ang bishop sa anumang okasyon na tayo'y nakayuko, ang pagkilala ba natin kay bishop ay Diyos dahil nakayuko tayo? Nakaluhod tayo? Hindi ho. Mga kapatid, tandaan natin, hindi po ibig sabihin na nakaluhod tayo sa imahe o rebulto na ninilok ng kamay ay sinasamba na po natin yung rebulto. Hindi ho, mga kapatid. Ngayon, bukas ng gabi, sasagutin naman natin, masama ba ang pagpuprosesyon ng imahe? Tindi ho ng atake sa atin ng mga protestante dyan. Galit na galit sila dyan. Opo, no ako'y pastor pa sinasabi ko lagi sa sarili ko, lalo na nadestino ako sa Pangasinan Yung mga Katoliko na nagpo-prosesyon, dumadaan po yan doon sa house church na kung saan napasimulan ko Umiikot yan doon sa lugar namin. Excuse me ho. Sabi ko sa misis ko na namaya pa ang sabi ko sa kanya, tignan mo ang ginagawa ng mga Katolikong ito. Mga hindi kasi nagbabasa ng Biblia. Yun sabi ko Wala naman sa Biblia yung pagpuprosesyon na yan, pero ang dami-daming nagpuprosesyon, minsan umaga, minsan sa gabi, may mga kandila pa, at nagsasabi ako ng di maganda sa mga Katoliko dati. Pero pag-uusapan natin bukas, masama ba ang pagpuprosesyon ng imahe? Sa amin po sa Bicol area, may Peña Francia. Okay? Inilalagay po yan dun sa sasakyang pangdagat at pinoprosesyon sa dagat sa Bicol region. Yun po yung practice. Pag-usapan natin bukas ng gabi, Lord willing, mga kapatid. I hope nakakatulong ito, mga kapatid, yung pinag-uusapan natin. Sinisiris natin dahan-dahan para kasi mabalik-balikan po ninyo. Pinag-usapan natin kanina na ano ba talaga ang pinagbabawal sa pagkakaroon o paggawa ng larawan. Ang ipinagbabawal po, may rebulto, may ginawang imahe, gusto mong sambahin yon at kilalaning Diyos. Yun po yung dalawang mali ron. Yun po yung bawal. Pero yung meron tayong inukit na larawan sa Katoliko, hindi ho bawal yon. Ang bawal doon, inukit, pero sinasamba mo yung inukit. Na sinasabi mo, yan ang Diyos. Mali po. Hindi po yan ang pagpapaliwanag natin dyan. Hindi natin sinasamba yan, mga kapatid. Ngayon, sa pangalawa, sinagot din natin, bakit kayo lumuluhod? Bakit tayo lumuluhod? Ang simpleng sagot natin dyan, matagal na natin ginagawa ang pagluhod. Bahagi na yan ng ating habit na natin yan bilang Katoliko. Na nakaluhod tayo, lalo na kapag ka nananalangin. Opo. I hope klaro po ito, mga kapatid. At nakita rin natin yung iba't ibang paraan sa Lumang Tipan na hindi lahat ng pagluhod ay pagsamba. Opo. At bukas ng gabi, Lord willing, pag-uusapan natin, masama ba ang pagpuprosesyon ng imahe? Part 3 ng imahe o rebulto na serye. Opo. Time check tayo, alas 8:29 ng gabi. Mga kapatid, ipanalangin natin ang ating plano na magkaroon tayo ng parang equipping
para sa mga layman. Try natin by June. Ito ay online. You have to register bilang estudyante. Yan yung initial na parang iniisip ni Brad Calix dyan. Naliban dito sa ating series, meron tayong formal na pag-aaral. Magiging estudyante po kayo. Opo, at basically mga tagapagturo natin ay may mga ex-seminarians po tayo na hindi natuloy sa pagpapare, pero nakapag-aral po ng theology, ng philosophy. We will invite yung mga seminarians po natin na nakatapos na sa kanilang pag-aaral bilang pagkapare at nag-aantay na lang ho sila na ma-ordain bilang deacon, and after ng deacon magiging pare. Opo. Yan po yung ilan sa mga magiging tagapagturo natin, Lord willing. But mostly po yung mga taga-CFD po. Si Brad Calix po ay magiging kabahagi rin po sa teaching staff nitong iniisip natin. Gagawin po natin yan, naka-Zoom tayo. Hindi po yan naka-public na katulad nito. Yan po ay naka-Zoom, private po yan na pag-aaral. Liban sa ating ginagawa gabi-gabi, that would be once a week lang siguro. Try natin ha. Oo, once a week lang, 2 oras kada isang linggo. Kada isang beses sa isang linggo. I-try natin by June ha. Kung ano resulta neto. Tapos as we progress yung development neto, tignan natin. Ipagdasal natin ito kasi meron kaming pag-uusap patungkol dito kung dapat natin itong i-push. Pero ang objective naman malinaw mga kapatid. Bakit kailangan natin gawin ito? Na mag-aaral tayo ng theology saka apologetics. Magkaiba yan ha. Iba ang theology proper, iba ang apologetics. Dapat medyo bumalanse tayo dyan. Mas maganda kung alam mo yan, kasi pag alam mo yan, wala kang problema sa protestante. Kaya mong sagutin nang hindi ka kinakabahan kasi dumaan ka sa proper training Eto, makakatulong din ito. Pero mababaw lang ito basic lang ito Pero doon, seryoso kayo doon kasi estudyante po tayo doon. May assignment ho yun. 2 oras yon. Medyo yung critical thinking doon, ipapractice nating dahan-dahan. Magre-research po kayo doon. Yun po yung estudyante ha. Huwag kayong matakot. Wala naman ho sigurong babagsak sa inyo kasi magagaling kayo. Hanggat kayo pumapasok sa klase, nagpa-participate kayo sa mga quizzes natin, meron kayong iniaambag sa critical thinking at marunong kayo ng basic research, pasado po kayo sa klase. Unahan ko na kayo ha. Hindi ho ako nagbabagsak. Yan, di ba? Hindi ako nagbabagsak. Sabihin mo na ikaw ng pinakamahinang estudyante. Hindi kita ibabagsak. Aalalayan pa kita. Tuturuan ka namin kung paano maging mahusay na apologist. Yan. Hindi po ibig sabihin apologist. Pasensya na kayo, hindi ko alam yan Hindi po yun ang ibig sabihin. Pag apologist po kayo, mahusay kayong dumepensa sa pananampalataya natin and hopefully magiging member ka ng CFD sa iyong lugar. Yung ipinagtatanggol yung pananampalataya. Hindi nakikipagdebate ipinagtatanggol. Dumidepensa lang tayo. Dito yung iba sa atin dito may mga karanasan na sa pagdating sa mga aralin ng simbahang Katolika. Halimbawa si Bobby Taruk. Yan. May mga karanasan na yan sa mga pag-aaral. Yan po'y, di ako nagkakamali, isang katekista yan. Lamang na yan. Kung mag-aaral pa yan dito, naku naman, baka chicken feed na lang yan. Baka later on po, maisasama na yan bilang isa sa mga assistant yan, di ba? Sa mga nagtuturo online. Ipagdasal ho natin yan. Yun ho yung desire ni Brad Calix na mangyari ho, mga kapatid. Sige. Magandang gabi ho sa bawat isa. Yung mga kasama natin dito si King Bais, maraming salamat bro. Salamat for joining sa ating broadcast. God bless. Stephen Toto Castigador, maraming salamat po. Bobby Taruk, Louie, maraming salamat At ganoon din sa kaibigan natin na si Richie and Gensoli Jimenea. Kilala ko to Brad, kung meron tayong time, usap tayo sa ilang mga bagay-bagay.
God bless sa iyong trabaho, ha? Meron pa ba tayong kasama rito na iba? Ayan, sige. Si ate, parang nakita ko sa may bandang itaas, si ate Rosa Tadeo, naandito rin. Maraming salamat po sa inyo at sa iba pa. Tignan natin kung meron pa tayong nakasama dito na iba. Hindi na umaakyat Sige. Paumanhin po. Pag hindi ko nabanggit ang pangalan nyo, mga kapatid, ha? Humingi po ako ng paumanhin. Tama yan, Bobby, no? Ang kasanayan at nakabase sa patuloy na pag-aaral. Importante yan. Yan. Sige, mga kapatid, ano ba announcement natin? Mga kapatid, patuloy niyong ipagdasal yung ating YouTube channel, yung State of Grace TV sa YouTube, no, ni Brad Calix. Kailangan na lang natin ng 1,000 na subscribers para tumakbo na ho tayong dahan-dahan, ha? Na-reach na po natin yung oras na kailangan ng YouTube para ho dahan-dahan na tayong iaabante. At kailangan na lang natin 1,000 subscribers na lang ho para ho makakatulong na ho sa atin yung YouTube na yan, channel na yan. I-share ho ninyo sa mga tropa nyong Katoliko nationwide, mga kapatid, yung YouTube channel ni Brad Calix na State of Grace TV. Kulay pula ho yan, may cross. Yan ho yung simbolo niyan. Marami kasing State of Grace sa YouTube Pero yun ang makikita nyo na kulay pula. Yung letra, State of Grace TV, tapos may cross yan, mga kapatid. Ha? Suportahan po natin ang na yan. Pangalawa, yung binabanggit natin na pag-aaral online, both theology saka apologetics. Paano ipagtanggol ang pananampalataya. Dahan-dahan lang, di naman natin bibiglain yan. Tignan natin later on kung saan tayo makakarating. At ang objective naman natin talaga para maipagtanggol nyo yung pananampalatayang Katoliko laban sa mga anti-Catholic. So, yun lang naman ang gusto nating mangyari po dyan. At maipasa nyo yan sa inyong parokya. Kung meron kang small group dyan sa parokya, ikaw ay leader dyan o lay minister ka, bentahin na sa yan. Kasi hindi ka lang lay minister. Importante, alam mo yung doktrina ng simbahang Katoliko. At medyo kabisado mo yan kasi maganda yon. Lalo na kung katekista ka, di ba? Katulad ni Brad Calix na nandyan tayo sa pagsasanay bilang katekista. Meron pa tayong mga 3 trainings pa na dapat tapusin para talagang maging legit po tayo na katekista sa parokya. Kaya yun po yung ating desire na lahat tayong gatmaari na kasama rito sa ating broadcast ay maging mga mapanuri, mahuhusay maglatag ng katotohanan. Kasi pag mahusay ka maglatag ng katotohanan, yung mga kapatid nating Katoliko, hindi na ho yan pupunta kung saan-saan Ma-enjoy nila yung company natin. Bakit? Balanse tayo. Yung utak, sinasanay. Yung puso, sinasanay. Yung kamay, sinasanay. Sanay na tayo sa kamay Yung good works, sanay na tayo dyan. Kulang tayo doon sa sa paano to i-apply sa buhay natin. Saka yung paano i-handle ang doktrina. Doon tayo kulang. And sadly, hindi kaya ng pare yan natugunan. Nationwide, hindi ho. Maraming ginagawa ang pare natin. That's why mga layman ho ang gumagawa niyan. Mostly. Kaya ipagdasal natin ang ating mga bishop ay talagang i-bless tayo na tayo ay maging kasangkapan niya mga ginagawa natin para makatulong sa mga Katoliko nationwide. Alright, mga kapatid, maraming salamat ulit sa pag-join. Juliet Bukaw Apayor, maraming salamat po sa pag-join sa ating broadcast. Lord willing, bukas alas 5:50 ng madaling araw, start tayo kasama si Apple. Lord willing Lord willing, balik tayo sa normal na oras natin bukas, Biyernes. Ipagdasalin yung patuloy si Mrs. sa kanyang sitwasyon mga kapatid. Tayo po'y manalangin in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Masalamat po sa gabing ito. Masaya kami na napag-usapan ang part 2 ng
issues sa rebulto o mga imahe. Maliwanag na hindi sinasamba ng mga Katoliko ang imahe. Nire-respeto lang. At hindi ibig sabing lumuhod po kami, hindi ibig sabing sumasamba kami sa rebultong inukit ng kamay. Ang Diyos ang sinasamba ng Katoliko. Lord, salamat po sa aral na yan. Gusto naming mas maintindihan pa yan sa mga susunod na gabi. Lord, pagpalaan nyo rin po yung plano namin na magkaroon kami ng online na pagsasanay para sa mga seryosong Katoliko na matuto sa doktrina, ang Catechism of the Catholic Church, at the same time, paano ipagtanggol ang pananampalataya laban sa mga anti-Catholics. We just pray for your blessing to each one of us, yung mga kasama namin dito sa broadcast. Kay Stephen Castigador, kay King Bais, kay Bobby Taro, kay Louie, kay Stephen Toto Castigador, kay Juliet Bukaw Apayor, at yung aking anak na si James Philip na humabol. Lord, I just pray that you would bless us. Ganon din ang kapatid na Ate Rosa Tadeo dyan sa Hong Kong. At sa iba pang hindi ko nabanggit. Lord, pagpapalain nyo kami. Excited kami sa mga learning. At sana ho I just pray for good health sa aking research, sa aking pag-aaral. At sana ho maibalanse ho ang pag-aaral na ito'y makikita sa buhay po namin. At masaya ho kami kung matutuloy itong online na to. Magiging kagamit-gamit kami sa parokya. Matutulungan namin ang aming mga pare sa pagpapalaganap ng katotohanan. Ito'y bahagi pa rin ng evangelization, ng synodality. Itong Pilgrims of Hope, mahalaga ito, Panginoon Diyos. Samahan nyo kami. Excited ako to do this. Nakasama mga CFD sa Diocese ng Bacolod. Lord, loobin nyo nawa na magkatotoo ito. Na by June, Lord willing, tatry namin to ang ilang mga topics na pwedeng i-offer sa mga seryosong Katoliko sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. Lord, ingatan nyo kami sa aming pagtulog mamaya at bukas, Lord willing, magigising ho kami lahat. May panibagong sigla sa aming katawan at energetic na naman uli na pwedeng magsilbing pagpapalat hamon na naman ang araw ng bukas. Maraming salamat sa mga nakalipas na oras sa inyong guidance sa bawat isa po sa amin. Masaya kami sa gabing ito sapagkat natuloy itong broadcast na ito. Ibinibigay ho namin ang mataas na papuri at pagsamba sa inyo. Ama, panalangin nyo rin ho kami, mahal na Birheng Maria. Tulungan nyo kami sa aming mga struggle sa buhay. Please pray for us and with us. We pray this in Jesus' name. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Mga kapatid, maraming salamat for joining sa ating broadcast. God bless. Pakishare po natin itong video na ito na sana ho'y makatulong ito sa kabuuang Catholic community nationwide. To God be the glory. Ingat po kayo mga kapatid. And bye for now.